Nagising nga pala ako ng mga 10 PM. Tulog na nga pala yung mga tao ngayon dito sa bahay. Naisipan ko nga pala lumabas dyan ng kwarto. Paglabas ko nga pala ay nakita ko yung kusina. Grabe, ang dami palang mga hugasin. Mga tulog na pala yung mga tao dito kaya di yata sila naghugas. Tinambakan talaga na yung lababo ng mga hugasin. Inumpisahan ko na nga ang paghuhugas dyan. Kasi wala na kami magamit kinabukasan ng mga plato at kutsara. Nagising nga pala bigla dyan yung kapatid ko. Tinanong niya kung bakit daw ako gising pa. Sabi ko ay may titignan lang sana ako, pero paglabas ko ng kwarto, nakita ko yung kusina, ang dami palang hugasin. Kaya lumapit ako dito at hinugasan ko na. Nag-uusap nga pala kami niya ng kapatid ko. Tapos siya sabi niya, matutulog na ako kasi maaga pa akong gigising bukas kasi magagala pa kami. Sa sobrang gala niya, maitim na siya, alam niyo yun. Pero hindi pala natulog, nag-cellphone lang sa kanyang kwarto. Katagalan nga pala ako sa paghugas yan kasi wala pa ako sa kalahating pag-voice over, pero napapagod na ako. Masakit talaga sa lalamunan pag nag-voice over ka, no? Pero pag sanay ka na, kayang-kaya mo na mag-voice over. Pero pag hindi pa, mag-practice ka pa. Patapos na nga pala ako dyan maghugas, nagbabanlaw na lang ako. Dito nga pala ako nag-voice over sa kwarto ng ate ko kasi ang ingay sa kabilang kwarto, nanonood yung kapatid ko. Malapit na nga pala ako matapos yan kasi nagbabanlaw na ako. Nilalagay ko na yung mga plato doon sa maliit na planggana. By the way, kamusta nga pala yung grades nyo ngayong third quarter? Yung sa akin, di ko nasasabihin, baka malait nyo pa yung grades ko. So ayun guys, is patapos na ako, binabalawan ko lang ang mga baso. Pagkatapos ko nga pala magligpit ng baso, ay nagpunas-punas din ako dito sa may lababo. Pagkatapos ko nga po palang punasan yung lababo, ay nagpahinga na po pala ako. Isang gawain pa lang, pero pagod na talaga ako. Napatingin nga pala ako sa lamesa yan, kaya aking inayos. Tinakpan ko nga pala yung kawaling may laman na ulam kasi baka kainin na naman ng pusa. Inayos ko nga po pala dito yung rice cooker at saka yung mga wire na nakalawit. Naayos ko pa talaga ng maayos pa, hindi ito malaglag. Kasi pag to nalaglag, yari na naman tayo nito kay ate. Pagkatapos ko nga pa palang ayusin yung mga dikuryenteng gamit, ay binabad ko na nga pala yung kaldero ng rice cooker. Kasi pag hindi mo binabad, titigas yung kanin doon. Di mahihirapan ka pag hinugasan mo ito. Pinatay ko na nga pala yung gripo dyan kasi mapupuno na. Pumunta nga po pala ako dyan sa sala at umupo. Naupo nga pala ako dyan at nag-iisip-isip kung ano ang aking susunod na gagawin. Napatingin nga pala ako dito sa may unan at may nakita akong notebook. Binuksan ko nga pala ito at binasa yung mga nakasulat dito. Pagkatapos ko nga pala itong basahin, ay tumayo na ako para pumunta sa kwarto ng ate ko. Inaantok na kasi yung mga mata ko niyan. So yun guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po sa panonood. Bye!